Totoo ba ang time travel? Ayon sa mga physicists, ang pag-time travel sa future ay posible at napatunayan na ito scientifically. Pero ang pag-time travel sa nakaraan, maraming balakid, maraming katanungan. Ngunit tila may mga ebidensya ng mga time travelers mula sa future ang bumisita sa ating nakaraan. At hindi natin alam kung ang ilan sa kanila ay kasama natin sa ngayon. Tingnan natin ang sinasabing mga ebidensya ng time travelers. 1950 sa New York City, isang police officer ang nag-e-examine ng katawan ng isang lalaki sa isang morgue. Sinasabing ang lalaki lumitaw sa gitna ng Times Square, 11:15 ng gabing iyon. Ayon sa isang saksi, tulala ang lalaki, sinusundan ng tingin ng mga sasakyan. Tila noon lamang siya nakakita ng mga sasakyan. Tapos ay sinubukan tumawid ng lalaking salungat sa ilaw ng mga traffic lights. Nabangga ng isang taxi at namatay. Sa kanyang bulsa, nakita ang ilang barya at pera. Nasa $70, lumang banknotes. At kahit ganoon ay tila bago pa ang mga ito. Meron din siyang mga item mula sa mga negosyong hindi na nag-e-exist sa New York. Gaya ng isang bill mula sa isang livery stable, isang copper token mula sa isang saloon, at isang sulat na pinadala sa kanyang address noong 1876 mula sa Philadelphia. May nakita rin business cards kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, Rudolph Fentz, at ang kanyang address sa Fifth Avenue. Ang pangalang Rudolph Fentz hindi makikita sa New York City phone book at ang address sa Fifth Avenue ay matagal ng business address at hindi residential at doon walang nakakakilala sa isang Rudolph Fentz. Ang kanyang fingerprints, walang kamas sa existing file, walang anumang police report ang tumugma sa itsura ng lalaki. Ang kanyang kasuotan 75 years out of date. Ang kanyang sombrero mula sa isang shop na lagpas 50 years nang sarado. Nakakita naman ng isang Rudolph Fentz Jr. sa isang lumang phone book ang investigating officer. Isang lalaking nasa 60 years old, 5 taon nang patay. Buhay pa ang kanyang asawa na siya nagsabing ang ama ni Fentz Jr. na wala noong 1870s. Naglakad-lakad daw ito bandang alas 10 ng gabi at hindi na muling nakita pa. Sa paghahanap ng mga lumang missing persons report, nakita ang report tungkol sa isang Rudolph Fentz. Ang kanyang kasuotan at address tumugma sa lalaking namatay sa Times Square noong 1950. Kaya't makalipas ang 75 years, na-resolve ang kaso ng nawawalang tao noong 1870s. Pero isang tanong ang hindi nasagot. Ano bang nangyari kay Rudolph Fentz? 2003, inaresto ng FBI ang isang 40-year-old na lalaki, si Andrew Carson. Suspect siya sa isang trading scam. Sa loob ng 2 linggo, 126 high-risk profitable trades ang kanyang ginawa. Ang puhunang $800 naging $350 million. Di pangkaraniwan yan para sa SEC. Hindi inaasahan ng mga investigator ang paliwanag ni Carson. Sinabi niyang nag-time travel siya at nanggaling siya 250 years sa future. Daladala niya ang kanyang mga nalaman sa future tungkol sa mga high-risk at high-profit stock trades. Dahil dyan, sinabi ng SEC na maaaring nasisiraan si Carson o sadyang sinungaling lamang ito. Para sa kanila, magagawa lamang niya ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng iligal na impormasyon. Sinabi nilang mananatili siya sa kulungan hanggang sasabihin niya ang kanyang sources. Hindi naman sinabi ni Carson ang kanyang sources at nanindigan siya sa kanyang istorya. Humingi ng mas mababang sentensya si Carson. Kapalit nito ay sasabihin daw niya ang gamot sa AIDS at lokasyon ni Osama Bin Laden. Wala rin siyang pakialam sa pera. Ibabalik daw niya ito. Gusto lamang daw niyang makabalik sa kanyang time craft at bumalik sa future. Ngunit ayaw naman niyang sabihin ang lokasyon ng craft dahil natatakot siyang mapunta ito sa mga maling kamay. Kaya't nanatili siya sa kulungan. Nag-set ng bail na $1 milyong, naghihintay ng trial. Walang pamilya si Carson, walang kaibigan, wala na ring pera. Ilang linggo ang lumipas, isang di kilalang lalaki ang nag-bail sa kanya. Sino kaya ang lalaking ito? Walang nakakaalam dahil ang misteryosong lalaki at si Carson hindi na muling nakita pa. Dagdag sa misteryo ang kawalan ng records ng isang Andrew Carson.
bago pa man siya mahuli. 1995 boxing match ni Mike Tyson at Peter McNeely. 89 seconds ang itinagal ng laban. Hininto ito pagkatapos man-knockdown si McNeely ng 2 beses. Pero ang nakakagulat sa match na ito ay hindi nangyari sa loob ng ring. Sa isang footage, may kitang isa sa mga audience na tila may hawak ng smartphone ilang taon bago pa man ito maimbento. Ang kulay puting bagay na ito, tila parehas ang design ng mga makabagong smartphone kung saan nasa top left corner ang camera lens. May mga camcorder sa man na noong 90s pero malaki ang mga ito kumpara sa hawak ng taong ito. Marami nagsasabing tila iPhone ito o Samsung Galaxy, ngunit wala pang ganoong smartphone ng mga panahong iyon. Time traveler kaya ang taong ito? Kilala ang litratong ito bilang the time traveling hipster. Mula ito sa Bralorne Pioneer Museum sa British Columbia. Kinuna noong 1940 sa muling pagbubukas ng South Fork Bridge sa Canada. Sa unang tingin tila normal naman ang lahat. Mga lalaki naka-jacket, kurbata, nakasombrero, mga babae bonnets at overcoat. Hanggang sa makita mong lalaking ito, moderno ang gupit, sunglasses at graphic ang t-shirt. At anong hawak niya? Tila maliit ito para sa isang kamera noong 1940s. Kaya't sino kaya ang lalaking ito? Saan siya nanggaling? Sa future ba? 2010 binilabas na isang video, ang Chaplin's Time Traveler, na i-upload ito sa YouTube. Bonus material ito mula sa DVD ni Charlie Chaplin mula sa pelikulang Circus noong 1928. Sa isang punto makikita ang isang babae na may hawak-hawak na isang bagay malapit sa kanyang tenga. At kung susuriin, tila may kausap ito sa maliit na itim na device na kanyang hawak-hawak. Kaya't ano kaya ito? Wala pang cellphone tower, wala pang satellite. At sinong kausap niya? Footage ito noong 1938 kung saan makikita mga taong palabas ng DuPont factory. Sa gitna makikita ang isang babae, tila may kausap gamit ang isang cellphone. Cellphone na naman? Sino na naman ang kausap niya? Ang mga out-of-place technology hindi lamang makikita sa mga videos at lumang litrato. Makikita rin ito sa mga art na ginawa hundreds or even thousands of years ago. Sa isang Spanish city ang Salamanca, makikita ang isang cathedral. Itinayo noong 1102. Ang mga carvings typical para sa isang 12th century building, mga baging at dahon, gargoyles at demons. Pero ano to? Tila modern astronaut, naka-spacesuit. At hindi lang basta random na spacesuit. Tugma ito sa Apollo 11 spacesuit, sinuot ni Buzz Aldrin. Ang helmet, backpack at umbilical cord parehas. Pati ang boots may malalalim na guhit. Yan ang ginamit para i-explore ang moon. Tila lumulutang din ang posisyon nito. Parang nag-spacewalk. Talaga namang kamangha-mangha mga istoryang ito. Pero totoo ba ang mga ito? Ang kaso ni Rudolph Fentz, matagal ng urban legend noon pang 1970s o maaaring mas matagal pa. Isang folklorist na si Chris Obeck ang nag-imbestiga sa istorya. Nalaman niyang nanggaling ito sa isang science fiction book, ang A Voice from the Gallery noong 1953. Nakinopya naman mula sa isang kwento sa I'm Scared, isang short story ni Jack Finney noong 1951. Ang kaso naman ni Andrew Carson galing sa isang fictional piece sa Weekly World News, isang satirical newspaper. Di kalaunan ay inulit ito ng Yahoo News kung saan tila hindi nakita ang pagiging fiction ng istorya. Di nagtagal inireport na rin ito ng ilang dyaryo at mga magazine bilang totoo at hindi na fiction. Kumalat, maraming naniwala. Sa boxing match naman ni Tyson, kahit mukhang modern smartphone ito, maaring maliit na handheld camera ito na available naman ng mga panahong iyon. Marami nagsasabing similar ito sa Casio QV10, Casio QV100 o Logitech Photoman. Pero anong sa tingin mo? Sa litrato namang ito, ang pagiging time traveler ng lalaki ay nakadepende sa 3 bagay. Ang logo t-shirt, ang camera at ang salamin. Pero ang lahat ng items na ito meron na noong 1940s. Montreal Maroons embroidered jersey daw ang kanyang suot
isang hockey team na naglaro sa NHL mula 1924 hanggang 1938. Ang glasses na may protective shade, bagamat bihira ay available na ito, unang lumabas noong 1920s. Ang camera bagamat maliit ito para sa panahong iyon, nag-i-exist na ito. Nakapaglabas na ang Kodak ng parehas na sukat ng camera mula pa noong 1938. Ang babae sa Chaplin video, sinasabing gumagamit ng sinaunang hearing aid, ngunit hindi ko alam kung bakit siya nagsasalita nang wala namang kausap. Kausap ba niya ang sarili niya? Anong sa tingin mo diyan? Sa DuPont video naman, nang mag-viral ang video, may isang pamilya nagsabing si Gertrude Jones daw ito. Nagtatrabaho sa DuPont. Gumagamit daw siya ng experimental wireless telephone na dinevelop ng kumpanya. Pero katakataka pa rin ang sukat nito. Ang mga sinaunang cellphone kasi, malalaki. Kaya ang videong ito, kinunan bago pa man ng World War II. Ibig sabihin ba ay may kakayahan na tayong gumawa ng ganoong kaliit na baterya noong panahon na yon? Anong sa tingin mo? Pero paano naman ang astronaut sa cathedral? Totoong nag-i-exist ang sculpture. Ni-renovate at ni-restore ang cathedral noong 1992. Ang artist, nagdagdag ng ilang modernong bagay sa cathedral. Kasama dyan ang astronaut. Bakit nga ba gusto natin maging totoo ang mga istoryang ito? Bakit tila obsessed ang tao sa time travel? Ito'y dahil importante sa atin ang oras. Ang buhay natin hawak ng oras. Nauubos kasi ito. Sinasabing time is money pero hindi ito totoo. Mas importante ang oras kaysa sa pera. Ang pera pwedeng kitain, maubos at kitain muli. Ang oras kapag lumipas, hindi na may babalik. Ganyan kaimportante ang oras, kaya gamitin mo ng tama. April 23, 2006, isang lalaki ang nakita sa Kiev, nakatitig sa matataas na gusali. Ayon sa mga saksi, litong-lito at balisa ang lalaki. Inakala nilang naliligaw na turista ito, pero ang hindi nila alam, ang lalaki, isang time traveler. April 26 nang inaresto ng 2 pulis ang isang lalaking kahina-hinalang ikinikilos. Nasa 20 hanggang 30 years old ang edad nito. Tila litong-lito ang lalaki, panay ang tanong kung ano na ang taon. Sergey Ponomarenko ang pangalang binigay ng lalaki na ilang minuto lamang ang nakalipas ay nasa taong 1958. Hiningan ng identification ng pulis ang lalaki at ikinagulat nila ang kanilang natanggap. Ang ID ni Sergey ay national ID card na binibigay sa mga mamamayan noong panahon ng Soviet Union. Maalalang nagkaroon lamang ng independence ang Ukraine nang mabuwag ang Soviet Union noong 1991. Tugma naman ang itsura ng lalaki sa litratong nasa ID. Napansin ng mga pulis na tila iba ang pananamit ni Sergey. Imbis na modernong kasuotan, ang suot ni Sergey Ponomarenko ay mga lumang kasuotan mula noong 1950s at may nakasabit ding antik na kamera sa kanyang leeg. Sa tingin ng mga pulis ay baliw si Ponomarenko at kailangan ng medical intervention, kaya't dinala nila si Sergey sa isang psychiatric clinic sa Kiev kung saan in-examine siya ni Dr. Pablo Kutrikov. April 23, 2006 ang session, ni-record ni Dr. Kutrikov. Sa video binanggit ng lalaki na Sergey Valentinovich Ponomarenko ang buo niyang pangalan. Ipinanganak sa Kiev noong June 16, 1932. Dapat ay nasa 70 years old na siya, pero ang itsura niya ay nasa 30 years old lamang. Sinabi ni Sergey na ang huling naalala niya ay naglalakad siya sa Kiev kasama ang kanyang fiancé na si Valentina Kurish. Kumukuha daw siya ng mga litrato gamit ang kanyang kamera. Habang naglalakad ay nakakita raw siya ng kakaibang bagay sa kalangitan. Hugis kampana daw ito, lumilipad sa kakaibang paraan. Sinubukan niya itong kunan ng litrato at doon siya napunta sa taong 2006. Parang kabaliwan lamang ang kanyang sinasabi ngunit may patunay si Sergey. Pinadevelop ni Dr. Kutrikov ang mga litrato. Isang eksperto ang pinatawag para ipadevelop ang film. Ikinagulat ng eksperto kung gaano kalumang film. 1970 pa nang ipatigil ang production ng ganoong film, pero ang dala ni Sergey, maayos na maayos pa. Nang ma-develop ang film, nakita ang mga litrato ng Kiev noong 1950s.
litrato ng isang babaeng nasa parehas na edad ni Sergey at litrato ni Sergey suot ang parehas na damit na suot niya habang ini-interview siya ni Dr. Kutrikov. Pero ang pinaka nakakamangha sa mga litrato ay ang bell-shaped UFO na inilarawan ni Sergey. Sapat na impormasyon ito para imbestigahan pa ang insidente. April 25, 2006, nagkaroon muli ng recorded interview si Sergey kasama si Dr. Kutrikov. Hinarap sa kanya mga litrato para kay Sergey. Kumpirmasyon ito ng kanyang mga sinasabi. Sinabi ni Sergey na hindi niya maintindihan ang object na ito at kung bakit sa eksaktong oras na kinunan niya ang imahe ay napunta siya sa taong 2006. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nakita sa security camera na pumasok siya sa kanyang kwarto sa klinik at hindi na muling nakita pa. Hindi siya nakitang lumabas ng kwarto. Imposible rin siya makatakas dahil may steel bar sa mga bintana. Nawawala si Sergey. Inimbestigahan ng mga pulis ang mga lumang ID records mula sa Soviet Union na kumpirma nilang may isang Sergey Ponomarenko mula sa Kiev. Sa reports nakita nilang officially declared missing noong 1960 si Sergey Ponomarenko. May litrato naman sila ni Valentina Krish, ang fiancé ni Sergey. Pinuntahan nila ito para tanungin. Nasa 70 years old na si Valentina at kinumpirma niyang nawala nga si Sergey noong 1958. Ngunit nagbalik din ito makalipas ang ilang araw. Ayon kay Valentina, sa pagbabalik ni Sergey, nakita raw niya ang future at na-interview siya sa national TV kung saan sinabi niyang sa hinaharap magkakaroon ng mga cellphone sa mga tao. Pinakita ni Valentina ang isang litrato. Pinadala raw sa kanya ito ni Sergey. Taong 2050 daw. Ito nakunan. Makikita sa litrato ang mas matandang Sergey at sa background makikita ang matataas na buildings. Mga buildings na hindi nag-i-exist noong 1958 o noong 2006. Huling nakita raw niya si Sergey noong 1970 kung saan siya ay naglaho muli at hindi na muling nakita pa. Tila wala ng balikan ang huling time travel ni Sergey Ponomarenko. Matagal nang usapin ang konsepto ng time travel. Madalas mo ito makikita sa usaping science fiction. 1770 nang sinulat ni Louis Sebastian Mercier ang librong The Year 2440 kung saan ang bida nag-time travel sa hinaharap ng ilang daang taon. Sinubukan ding talakayin ng time travel sa A Christmas Carol ni Charles Dickens noong 1843. Pero ang istorya nagpalaki sa usaping time travel ay ang The Time Machine, sinulat ni H.G. Wells noong 1895. Pero posible nga ba ang time travel? 1905 nang pinublish ni Albert Einstein ang Theory of Relativity. Ayon kay Einstein, mas mabagal ang gumagalaw na orasan kumpara sa nakapirming orasan. Mas mabilis ang galaw mo, mas mabagal ang oras. Halimbawa ay kung maglalakbay ka sa space sa bilis ng 99.9995% ng speed of light, 1 taon palayo at 1 taon pabalik, bali 2 taon sa oras mo. Pagbalik mo sa Earth, 200 years na ang lumipas. Time travel! Napatunayan naman ang theory na yan kung maglalagay ka ng isang accurate na orasan sa isang eroplano at paliliparin mo ito sa parehas sa direksyon ng ikot ng Earth. Paglapag mo, makikita mong bahagyang mas mabagal ang ginalaw ng relo kumpara sa mga relong nakapirme sa Earth. Ang tawag dyan ay special relativity. 1915 pinublish ni Einstein ang General Relativity kung saan sinasabing ang gravity ay isang geometric property ng space-time. Mas mataas ang gravity, mas mabagal ang oras. Tinatawag na gravitational time dilation. Magandang halimbawa nito ay ang eksena sa pelikulang Interstellar. Lumapag ang crew sa isang planetang malapit sa isang black hole. At dahil sa sobrang taas ng gravity, mabagal ang oras. Kaya't pagbalik nila sa station, matanda nang naiwan nilang astronaut. Time dilation. Ang mga GPS satellites nasa 12,000 miles above Earth's surface, kaya't mas mababa ang gravity doon. Mas mabilis ang oras. Dahil dyan regular na ina-adjust ang oras ng mga ito para mag-match sa oras natin dito sa surface ng Earth. Pero ang lahat ng yan ay pag-time travel sa future. Paano naman ang pag-time travel sa nakaraan? Mas kontrobersyal ang usapin na yan. Hindi lahat ng physicists naniniwalang posible yan. Theoretically, possible yan sa theory ni Einstein.
ibebend o iwawarp ang space-time para makagawa ng shortcut mula sa dalawang points sa space. Kung kaya mo mag-travel ng mas mabilis pa sa speed of light, dagdag sa kakayahang i-bend o i-warp ang space-time na parang cylinder, theoretically speaking, makakapag-travel ka sa nakaraan. Pero para gawin niya malaking amount ng enerhiya ang kakailanganin. Baka mas malaking enerhiya pa sa kayang ibigay ng isang sumabog na bituin. Hindi natin kayang gawin yan sa ngayon. Pero maaaring kaya ng isang advanced civilization. Civilization na maaaring nagpapalipad ng mga ganitong craft. Kaya't anong nangyari kay Sergei Ponomarenko? Nang kinunan niya ang UFO na ito, maaari bang pumasok siya sa isang wormhole? Nagkaroon ng anomaly sa space-time, naging dahilan para siya ay makapag-time travel. Ngayon na alam na natin na theoretically, posible ang time travel. Totoo naman kaya ang istorya ni Sergei Ponomarenko? Hindi. Maraming naniniwala sa istorya ni Sergei Ponomarenko. Kapani-paniwala kasi ito. May recorded video, may mga litrato, may UFO, at may ID. Kumpletos rekados. Pero kung titingnan mabuti ang ID, may kakaiba dito. Malabo ang stamp print. Tila patuyo ng stamp pad na ginamit. Ang mga orihinal na Cosmol ID card sa Soviet Union, palaging maliwanag at visible ang stamp. Mas matingkad kumpara sa ID ni Ponomarenko. Hindi lang yan, pati ang buwan ng birthday, mali. Sinabi ni Ponomarenko June 16, 1932 siya ipinanganak, pero sa ID, March. Sa istorya, sinasabing imposibleng nasa maayos na kondisyon ng film sa kamera ni Sergei dahil itinigil na daw ang production nito noong 1970. Sa panahon ng Soviet era, ang nangungunang film company ay ang Svema. Totoong hindi na sila naglalabas ng ganoong film, pero mabibili mo pa ang Svema film hanggang noong 1990. Sinabi ng mga pulis lumitaw si Sergei ng Tuesday, April 23, 2006. Ang kamera sa lobby, Wednesday, April 23. Pero parehas mali. Sunday ang April 23, 2006. Ang litrato ng mga pulis sa missing report ni Sergei at ang litratong pinadala kay Valentina tila parehas. Parehas ang damit, pati ang pagkakatikot ng kwelyo parehas. At ang mga building sa background ng litratong ito, inedit lang. Makikitang naulit pa ang ilang building. Kung titingnan online ang istoryang ito, tila paulit-ulit lamang ngunit iba-iba ang bersyon. At ang pinanggalingan na orihinal na istorya, mga litrato, mga footages, isang documentary na ang title, The Time Traveler. Mula sa isang Ukrainian TV show na ang title ay Aliens. Matindi naman ang disclaimer ng palabas na ito. Ito ang disclaimer. The Alien series aims to restore scenes of controversial topics. Any theory or hypothesis proposed cannot be considered to be correct, and further scientific research is required. All scene restorations are based on the statements of witnesses. There is no conclusive evidence to prove the existence of aliens. Your opinion on this issue is up to you. Hoax lamang ang documentary. Makikita naman sa mga maling detalye ng mga dates at mga litrato. Kahit sa credits, makikita may casting director. Pero bakit nga ba sobrang interesado tayo sa usaping time travel? Pagdating kasi sa oras, pantay-pantay ang lahat. Mayaman man o makapangyarihan, hindi kayang kontrolin ang oras. Sa huli, lahat tayo mauubusan ng oras. Sa time travel kasi, mapapaisip ka sa kung anong posible sa hinaharap. Sa mga panahong wala ka na, mapapaisip ka rin sa nakaraan, mga naging desisyon, pagkakamali, pagsisisi. Pero ang pinaka-importante ay ang ngayon. Gawin mo ang lahat ng pwede mong gawin, mga bagay na gusto mo at magpapasaya sa'yo. At pag dumating ang panahon na mauubos na ang iyong oras, masasabi mo na sa nakaraan, nagawa mo ang lahat. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.